Okay. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Zubiri. Wag po tayong balat sibuyas. Tuta 11 na bisto sa planong KUNAS dahil sa bidyong inilabas ni Senator Amy Marcos. Hindi pala tuta 11, tuta 10 na lang pala. Dahil si Pinuno ay mukhang na-recruit na po ni Senator Marcolita at lilipat na ito sa majority. Tinabla po ang motion ni Zubiri. Nahunyango rin ho ito. Biglang pumalag po ang tuta 10 na lang. No? Sa video ni Senator Amy Marcos, na tila bang paplanuhan na po ng Senado at Kongreso kung paano po papalawigin ang kanilang mga termino sa pamamagitan na KUNAS. Pero bistado ang mga hinayupak. Tuta Soto sumagot, pumalag, pero nabuking. Umamin din ang mga animal. Yawards talaga naman. Banat ni Senador Marcolita, huwag kayong balat sibuyas. Senador Marcolita, hindi yan talaga mga balat sibuyas, mga balat buhaya ang mga yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagulo po ang mundo ng tuta 11 na tuta 10 na lang ngayon. Kagahapon sa bidyong ipinalabas ni Senador Amy Marcos, na pag pinanood po ninyo ng maayos ang video, ay talagang pinagplanuhan na po ng Malacanang, Kongreso at Senado sa pangunguna ni D at ni Tuta Soto kung paano po ma-extend ang kanilang termino, dahil mukhang ito po ang ipinangako ho ng gobyernong nakangiwiang panga sa mga kongresistang pumirma na ma-impeach Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin ang video kasi clear video po ito. Kasi yung pinalabas kagahapon doon sa sa Senado, medyo malabo. So ito clear video po at kumakalat na po sa social media. Narito, panoorin natin. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Dante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaking lang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkapulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes.
Hindi siya ang pagmumulan ng 60 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para Yes, ma-dismiss. 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling sinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag, maganda, Pinky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan na patakbo nitong bansa. Baka puro matinong pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualified. Sila ng ganun eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Wala. Hindi ko naisip si Vico Rooney. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Ituloy lang natin. Ganda ng isiniwalat eh. Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa ligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee.
Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang malilikom sa 2027. 2028 national budget dapat pigilan. 2028, alam natin that's the election budget, and it was assured to the congressman this will also be the CONAS budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay na mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Puta no, ang tindi ng video. Mukhang may part 2 pa to, mga kabisdak. Ang video na ito ay ang sumapol. Siyempre, yung mga kalyado ni Bongbong Marcos, mismo si Bongbong Marcos, First Family, Martin Romualdez, Tuta Soto, Boji D. Dahil ang lumabas, sila po yung nagpaplano na sirain yung 1987 Constitution, magkaroon ng Constitutional Assembly at magkaroon ng term extension. Ang dinig ko nga, 2032 na yung election. So yun yung buo dyan. At alam naman din natin na ipinangako rin po ito sa mga kongresista yung term extension. Kaya nga, hindi sila takot na bumoto na si Inday Sara ay i-impeach nila dyan sa kongreso dahil wala na ngang eleksyon. So yung galit ng taong bayan ay hindi na mangyayari kung sakali hindi matuloy ang eleksyon, pero magiging gulo po ang kahinatnan. Maliwanag doon sa video na si Tito Soto, Boji D ay nagkikita sila sa isang hotel. Pero ito, unahin po muna natin itong pagpalag ni Miguel Zubiri. Kung totoosin yung video, hindi namang talaga na parang ikakasama mo ba? Kung hindi ka kasama sa plano na yan, at kung hindi ka minensyon, dapat siguro hindi ka pumalag. Si Mig Zubiri, hindi man na-mention yan eh. Nagkangiwi-ngiwi na nga sa galit eh. Pag pumiyok, ibig sabihin, guilty. Ang na-mention lang naman dyan, Bulaga 11 eh. Yung kasama ka sa Bulaga 11, Migs. Ito pakinggan natin yung pag-react, no? Na at nag-motion nga ho dito si Mig Zubiri. Pakinggan natin. Order. Under Section 93, 94, 95 on Parliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing
people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. Oh, di ka sang-ayon pero kautal-utal ka. Alam niyo po kasi yung mga nagsisinungaling, hindi nakakadiretso na magsalita. Kautal-utal ka dyan. Hindi daw siya sang-ayon sa charter change. Oh. Noon siguro, hindi ka sang-ayon doon sa PI. Alam namin yun. Pero ngayon na bago na, pumapabor sa inyo, balay natin. Tuloy oh. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, the fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Hindi ako naniniwala na kinalaban mong Malacanang. At saka lalong hindi ako naniniwala, hindi ka kasama sa propaganda na yan. Anak ng kagwang. Kasama ka nga sa tuta ilibin eh. Eh kung hindi ka kasama, bakit galit na galit ka? Napaka-defensive mo naman eh. Madali kasi basahin ang mga guilty. Pag guilty ka, siyempre, defensive ka masyado. Hininayan mo lang sana para hindi ka halata. Dahil kami, Duwag 11? Bulaga 11? Oh. At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Anong sala? Oo, kung ano-ano. Hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lang. Oh, lol, mahal ko kayong lahat. Hindi ako nagagalit. Eh, kung mahal mo ang mga senador, bakit si Bato trinidor mo? Bakit trinidor mo yung majority na iniwan nyo lang dyan sa Senado nung time ng Senate siege? Ay, nasasabihin mo, mahal, ulul. Bakit hinayaan mong arestuhin si Senator Bato? Bakit hindi kayo doon nag-motion? Bakit hindi kayo nagalit doon sa nabugbog na security personnel ng USAA? Lo mo, Migs. Hindi na po bumibinta yan. Loyo. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, salita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya, magalit siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Okay, mukhang tumama dyan na part si si Mig Zubiri. Kung galit ka sa gobyerno, murahin mo kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Oh. Tingnan mo, ako sa akin rin umuyon ako dyan kay Mig Zubiri. Kasi nga, ito si Mangga, manggagamit talaga yan. Alam na natin yan eh. Dumidikit sa mga Duterte para hindi makastigo ng mga butante. Tama naman din eh. Kung talagang galit ka sa gobyerno, bakit ayaw mong murahin si Bongbong Marcos? Murahin mo kapatid mo. Magmurahan kayo. Talaga. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito? Nako. Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity
of this same chamber, cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. Hoy! I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Ayan na, pinapa-strike ni Mig Subere, hindi daw siya makademonyo, makasatanas lang. Ito naman Migs nasa demonyo ka nga, nasa panig ka nga ng demonyo ngayon. Anak ka ng kagwan. Nasa Bulaga 11. Tayo na, palag ng palag siya dyan. Oh. Yan, hindi daw siya Maca Marcos. Tangina, ngayon mo lang sinabi yan dahil dinurog ka na sa social media. Oh, ito, pinapa-strike. Oh. Paano mo ipapa-strike? Paano mo sasabihin na hindi totoo? Itong si Tuta Soto, kahit tumanggi, huli pa rin sa bibig. Booking pa rin siya dito. Inamin niya, nagkikita eh. Tapos sasabihin nyo, yung video ay isang propaganda. O, ito, pakinggan natin si Tuta. Nadulas siya dan eh. That we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Yeah. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, Chacha. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, Chacha, character change. CHA yung sinasabi mo, hindi yan Chacha pa rin yan. Putang ina. Bulagaan talaga eh. Sige nga, basahin mo yung CHA. Di ba Chacha? Anong Chacha? Chatsang hinayupa ka. Hinabribit mo pa. Chacha pa rin yan. Tuta Soto. Tangina, Itbulaga na talaga datingan dito eh. Oh. That is what we need. Okay, kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change, amend, ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old na presidente? Oh, di tama yung video ni Aimee, inamin mo rin. Sabi daw, hindi daw change, amen. Puta, pareho lang yan. Parang insertion lang yan at saka amendments. Pareho lang din yan. Anak ng kagwang kayo. Pareho lang yan. Gusto mong magbago eh. Loyo. Ang Senator, 30.
Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. Oh. That's not true, Mr. President, Madam President. Oh, That's nagkalito-lito impossible. ka I na. never said that. Di ba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba yan eh? Putang ina. Baka daw, bubuto pa daw siya kay Inday Sara. Puta, dahan-dahan na nagkalasa ng mga animal. Nagparinig ng mga hanayopak. Wala na talaga silang magagawa dyan. Si Inday Sara talaga maging presidente. Siyempre, sisip-sip ang mga hanayopak na to. Pasimpleng sip-sip yun ha. Bulaga. Oh. Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Oh, lol. Ayan, umamin rin po siya na talagang nagkikita ho. Sila dyan sa hotel, nandun si Panfilo Lacson kasama si Bujede. So sabihin po ninyo na hindi totoo yung video. Totoo, inamin nyo. Huli rin kayo ngayon eh. Hindi nagkabukuhan po kayo. Kaya naman hindi po napigilan ni Senator Marcolita ang pagbuelta din dito sa Tuta 11 na Bulaga 11. Papakinggan natin si Senador Marcolita kasi nga si Pinono ay tinabla si Zubiri. Hindi sumang-ayon sa motion ni Zubiri. Pakinggan natin, narito. There has been an objection by Senator Dante Marcoleta. May we hear the reasons for the objection? Madam President, before I start, I would like to make, I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion. I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Zubiri. Okay. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Zubiri. Madam President, the motion was... Bang! Laglag si Zubiri. Pinono kasi tahimik lang. Hindi si Mark yung tahimik, si Pinono. Komite de Silencio. Kung saan yung karamihan, dun siya. Kaya si Zubiri, tablado siya. At isipin mo hindi to usual Kasi si Pinono, kasama yan sa minority. Hindi dapat majority ang mag-approach kay Pinono kung ano yung kanyang saloobin doon sa mga nagmosyon. Dapat yung majority rin ang lalapit. Kaso dito, sa pagkakataong ito, si Senador Marcolita po yung lumapit, no? At kinuha kung ano ba yung damdamin ng chairman ng Komite de Silencio na si Lito Lapid. Ang sabi, hindi po siya mag-second motion doon sa motion naman ni Zubiri.
Alam niyo po, isang ano yan nakakahiya po yan sa part ni Zubiri kasi dapat si Pinuno mag-second demotion ka sa motion ni Zubiri dahil magkakampi kayo. Kaso ang lumabas hindi po nag-second motion. So ito na ba, Pinuno? Lilipat ka na ba sa Brief 13, sa mga Brief 40 na po kayo? Tama, dun ka sa majority. Wala kang makukuha dyan sa Bulagaan, Ilibin na yan. Na ngayon ay Bulagatin na lang. Puta, iyak ang mga hinayupak, mga tuta. Tuloy, Senador Marcoleta. Premise on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again? Madam President, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Si Sa Risa. akin po, walang problema rin. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup hindi naman po yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami, hindi mo kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, Jaime, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan? Nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin on the other hand. Bakit po
hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senator Risa. Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Grabe, tuloy natin. Ganda ng banat dito ni Attorney. Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit gayon? Bakit hindi natin gawin lahat yun? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi, ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-blah-blah-blah, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako, Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po. Ayan, Mig Zubiri, wag po tayong balat sibuyas. Kaya si Pinono, kasama na po talaga ito sa Brave 13, magiging Brave 14 na po. At kapansin-pansin po,
si Pinuno ay biglang umalis papaalis na sana sa plenaryo. Aba, siyempre, pinigilan po yan ni Senadora Marcolita at kitang-kita na po natin, dagdag pwersa na naman ho ito. Patay tayo dyan. O, tingnan nyo po. Ayan na. Pinuno. O, nakipag-usap kay Joel Villanueva. O, huwag ka munang umuwi. Dito muna tayo. Umupo muna tayo, Pinuno. Bumalik si Pinuno. Umupo si Pinuno. Okay. Okay. Okay na, kasama na ba? Pwede na ba nating sabihin na si Pinuno ay lumipat na sa majority? O, ito ang pinagtatalunan nila, yung video ni Senator Amy. Sabi kasi Senator Alan Peter Cayetano na, di ba gusto nila pa-strike? Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, para hindi masakit na i-strike, i-withdraw na lang daw. No, ayan, basta ang kapalit, wala nang kunas. O, ito, i-withdraw ni Amy Marcos eh. Hinggan natin. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Wala na daw. So wala nang term extension, may eleksyon na mangyayari sa 2028. Alam nyo, kahit i-strike yan or kahit i-withdraw yan, napanood na po yan ng sambayan ng Pilipino at kumakalat na po sa social media. Ako sa akin, hindi ko naman kinuha sa Senado yung video kasi medyo malabo yung sa Senado. May nag-post. Talagang ang linaw, ito po yung ipinakita ko sa inyo. Ang sa akin lang ay tinanggal ko lang yung mga music background kasi may copyright. So kahit anong gawin nyo, Tuta Soto, Mig Subiri, puta. Tingnan mo si Mig Subiri, kangiwi-ngiwi na rin dyan, oh. Tuta Soto, ganun din, kangiwi-ngiwi na rin eh. Napapanood na yan ng taong bayan. Tama lang dun din na inilabas para mabuking at mabisto ang plano po ng grupo ni Tuta Soto. Na siya mismo inamin yan, sabi niya, di ba? Oo, nagkita kami, pero hindi naman namin pinag-uusapan yung Constitutional Assembly. Pero tinanong niya kung ilan daw yung upuan, opisina ng bagong Senate building. Di ba? May plano talaga sila ng kunas. Paparamihin yung senador daw, magiging 36 or magiging 54. Wala nang eleksyon. Sarap ng buhay ng mga malitagang nito kung mangyayari yan. Pero para sa akin, malabo pong mangyari yan. At maraming papalag. Yan ang maliwanag ho. Ang plano nila, term extension, pinangandakan nila sa mga buwaya dyan sa kongreso. Pero ito, malabo na po yan, napigilan, nabuking, at good luck na lang sa Tuta 10. Hindi na Tuta 11 eh. Si Pinuno lumipat na sa kampo ng Team Duterte. Good luck sa'yo, Tito Sen. O next week, magkudita ka muli para iyak ka muli. Pagkising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses
Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.